今年4月以来，菲律宾海警9701船擅自进入仙宾礁西湖，并长时间非法滞留，严重侵犯中方主权，严重违反国际法。 Grabe, no? Violated sovereignty, China's sovereignty, no? Intruded the Shanbin-Jiao Lagoon and has illegally anchored for an extended period. Tayo, yung BRP Teresa Magbanwa na naka-station na nga doon sa Skoda Shoal. Yun yung sinasabi nitong lintik na to. Ito rin mismo yung papakita ko dapat, no? Ayan, no? Yung pahayag na yan ni Wu Qian, Chinese Defense Ministry spokesperson. Ayan, no? Since April, no? Philippine Coast Guard vessel, yung Teresa Magbanwa yan, na naka-deploy dyan sa Skoda Shoal na hindi na umaalis. Sinasabi nila illegal na nakaangkla doon. Tapos, yung kanilang batas, ay yung kanilang lintik, diba? Nalilintikan lang ako na feeling nila bakuran nila yon. Pinapasok nila natin ng Pilipinas ang bakuran nila. Ganon yung pinalalabas itong mga, may mga, kaya ako sinasabi may sakit sa pag-iisip, diba? Sinasabi na sa kanila ng buong mundo halos na hindi inyo yan. Huwag nyo ngakinin yan. Hindi lang Pilipinas naman na nagsasabi. Hindi lang Pilipinas ang nagkiklaim. Yung buong mundo nagsasabi na sa Pilipinas yan. Pilipinas ang may sovereign rights dyan. Hindi kayo. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alamin natin. Ito rin pinagtataka ko dyan mga utol. Kasi yung para yung gobyerno ng China para may mga sakit na sa pag-iisip. Kasi talagang sa isip nila kanila teritoryo nila. Yung kabuuan halos ng West Philippine Sea kung saan pasok sa ating exclusive economic zone napakalayo sa mainland China. Pero talagang ginigiit nila na amin yan. So tayo yung pinapalayas sa mga teritoryo natin. So may mga sakit sa pag-iisip. Mamaya papakita ko sa inyo yung mismong pahayag ng spokesperson nila. Anyway, dito muna tayo, no? China galit na galit dahil gumamit ng helicopter ang Pilipinas sa Skoda Shoal supply mission. Isipin nyo, nilalagyan na natin isa-isa ng station yung mga teritoryo natin na inaagaw ng China. Ngunit itong China, talagang gusto tayong itaboy. O pinaalis nila yung BRP Teresa Magbanwa na nakadeploy dyan sa Skoda Shoal. Pinaalis nila tayo sa ating teritoryo. Mamaya papakita ko sa inyo yung mismong pahayag ng kanilang spokesperson ng China. Anyway, mula to kay Aerial TV, pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Game na. Alamin na natin to. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. China nagreklamo matapos gumamit ng helicopter ang Pilipinas sa Skoda Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Gumamit ng helicopter ang Pilipinas para muling mag-supply sa barko ng Philippine Coast Guard sa Skoda Shoal sa West Philippine Sea, matapos harangin ng mga barko ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, sinabi ni Armed Forces of the Philippines General Romeo Bronner Jr. noong Huwebes. We have a lot of options. Just if you look at the recent mission of the Coast Guard, for instance, when they were trying to bring supplies to the BRP Teresa Magbanwa in Skoda Shoal, they were blocked several times. They attempted more than once. But then finally they brought supplies using their helicopter. So that's one way of us exhausting all the options that are available to us. Sipin nyo, tayo na yung talagang tayo yung nag-a-adjust sa China, no, sa ginagawa ng China para lamang hindi mauwi sa digmaan. Okay? So hanggat makakaiwas ang Pilipinas, hindi po tayo takot. Baka iniisip nyo mga kapwa ko Pinoy na natatakot ang ating gobyerno napakalakas ng ating, 'di ba, ng ating alyansa sa ibang bansa. Ngunit hindi tayo pwedeng mag-engage sa gera. Alam na alam ng mga pinuno natin 'yan. Hindi natin afford makipaggera
Hindi natin kaya makipaggera sa China. So, hindi natin yan option. So, tayo talaga iiwas. Okay? Pero, gaya ng sabi ko sa mga nakaraang kong video, sinabi ko na nasa upper hand tayo ng usapin na to, yung pag-agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea dito sa dispute. Nasa upper hand tayo, kaya itong China, ang diskarte desperado. Okay? Umiiwas tayo, pero na-expose sila sa buong mundo. Yung lahat ng mali ng China na-expose. That way, kinukundina na sila ng karamihan sa nasa United Nations. Pero yung mga syempre, may corruption dyan eh. Syempre, pwedeng kumampi yung iba sa China. Kaya corruption lang ang magiging dahilan nun. Pero other than that, mas marami tayong kakampi. Dahil tayo nasa panig ng tama. Okay? Tuloy muna natin. Matatandaan may kabuuang 40 Chinese vessels at warships ang nakadeploy sa Escoda Shoal noong ika-26 ng Agosto para pigilan ang BRP Cobra at BRP Cape Engaño na muling mag-supply sa BRP Teresa Magbanua. Ayon kay Commodore J. Tariela, gumagamit ang AFP ng tinatawag nitong operational mix tulad ng paggamit ng airdrop operations para iwasan ang mga agresibong aksyon ng China sa panahon ng resupply mission ng Pilipinas sa karagatan ng Pilipinas. Sinabi ng China noong Huwebes sa Pilipinas na agad na paalisin ang barko ng Philippine Coast Guard mula sa mainit na pinagtatalunan ng Sabina Shoal sa West Philippine Sea, matapos ang isang helicopter na nag-airdrop ng mga supply para sa mga tripulante ng barko. Ang babala ay kasunod ng kumpirmasyon ng Pilipinas noong Huwebes na ang Philippine Coast Guard ay nag-resupply sa mga tripulante sa BRP Teresa Magbanua, gamit ang isang helicopter matapos harangin ng panig ng China ang mga nakaraang resupply mission, sinabi ni Gan Yu, isang tagapagsalita ng buang na China Coast Guard. Ang panig ng Chino ay patuloy na binabantayan ng helicopter at ang operasyon ng airdrop noong Miyerkules. Naglabas din ang ministro ng depensa ng China ng katulad na pahayag noong Huwebes na nagbabala sa Pilipinas na huwag subukan ang pasensya ng China. 对包括宪兵礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。今年4月以来，菲律宾海警9701船擅自进入仙宾礁西湖，并长时间非法滞留，严重侵犯中方主权，严重违反国际法。 Grabe, no? Violated sovereignty, China's sovereignty, no? Intruded the Shanbin Jiao Lagoon and has illegally anchored for an extended period. Tayo, yung BRP Teresa Magbanua na naka-station na nga doon sa Escoda Shoal. Yun yung sinasabi nitong lintik na to. Ito rin mismo yung papakita ko dapat, no? Ayan, no? Yung pahayag na yan ni Wu Qian, Chinese Defense Ministry spokesperson. Ayan, no? Since April, no? Philippine Coast Guard vessel, yung Teresa Magbanua yan, na naka-deploy dyan sa Escoda Shoal na hindi na umaalis. Sinasabi nila illegal na nakaangkla doon, tapos yung kanilang batas ay yung kanilang lintik, 'di ba? Nalilintikan lang ako na feeling nila bakuran nila yon. Pinapasok nila natin ng Pilipinas ang bakuran nila. Ganon yung pinalalabas itong mga may mga, kaya ako sinasabi may sakit sa pag-iisip, 'di ba? Sinasabi na sa kanila ng buong mundo halos na hindi nyo yan. Huwag nyo ngakinin yan. Hindi lang Pilipinas naman na nagsasabi. Hindi lang Pilipinas ang nagkiklaim. Yung buong mundo nagsasabi na sa Pilipinas yan. Pilipinas ang may sovereign rights dyan. Hindi kayo. Huwag, diba? Kaya may sakit sa pag-iisip. Pinipilit nila na kanila. Tayo pa yung illegal. Pinapalayas tayo. Winarningan pa. Tuloy muna natin. Ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. 非法滞留。 严重侵犯中方主权，严重违反国际法和南海各方行为宣言规定，严重危害地区和平稳定。中方坚 and seriously jeopardize peace and stability. Sino ba nagje-jeopardize diyan? Sila eh. Sila naman may kagagawa ng lintik tong mga to Nakakaurat yung mga pagmumukha no? Ang kakapal ng mukha, yun lang yun. Titigas ng mukha. Feeling nila, kanila, nangaangkin, no? Amin yan, pero hindi kanila. Diba? Tapos, talagang ginigiit nila. Hintik eh. 严重危害地区 Sila 和 pa may 平稳定。 gana magsabi niya, no? 中方坚决反对，并多次提出严正交涉，菲方应立即采取行动，
从鲜滨礁撤船撤人，恢复该礁无人无设施状态。中方将继续采取坚决有力措施，维护自身领土和海洋权益。Talagang nagbabala na, no? Strong measures. So, mauulit yung harassment, gagawa talaga sila ng hakbang na ganun. Yung paulit-ulit na ganyan, ano kayang pinaka-epektibong paraan, no? Talagang, hindi ko na rin maisip siguro, talagang yung mga natin, yung mga leaders natin, nahihirapan na, no? Kasi, tayo na yung nag-a-adjust sa kanila talaga eh. Ayaw natin mag-engage naman sa gera. Pero once na etong Chekwa na to violente na ang ginawa, ay palagay ko naman ay aaksyon na ng iba. Bukod sa diplomatic protest, aaksyon na ng iba ang Pilipinas. Siguro naman. Nakakasawa na rin kasi, di ba? Hindi naman tayo nangagaw ng teritoryo, tol eh. Pinagtatanggol natin ang ating teritoryo na siyang inaangkin at inaagaw nitong China. Yun po yung dahilan ng kaguluhan na yan, walang iba. Huwag niyong iibahin yung pag-iisip niyo na baka magduda kayo na talagang may pinaglalaban tong China. Hindi po pinaglalaban natin ay ating teritoryo. Ang karapatan ng mga mamamayan na mapakinabangan yung mga natural resources na nandun sa lugar na yun kung saan inaagaw ng China. Okay? Malinaw na malinaw yan. Tuloy na muna natin ha. Pa-comment ang inyong opinion. Ang Philippine Coast Guard ang naging kauna-unahang maritime security organization sa Southeast Asia na nagkaroon ng unmanned surface vessel o USV. Ang tagumpay na ito ay matapos ibigay ng United Nations Office on Drugs and Crime Global Maritime Crime Program ang isang USV sa PCG. Nitong Huwebes, nagsagawa sila ng Harbor Acceptance Test at Sea Acceptance Trial ng USV sa Subic, Zambales. Nais ng Pilipinas na makakuha ng sarili nitong US-made Typhoon Mid-Range Capability o MRC missile system. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr., sinabi ni Bronner na ang planong ito ay bahagi ng thrust ng AFP habang inililipat ng bansa ang focus nito sa external defense. Sinabi ni Bronner na ang militar ay nagsisimula ng sumailalim sa pagsasanay para sa mga operasyon ng MRC sakaling magdesisyon ng bansa na bumili ng naturang missile system, isang unit ng ground-based missile system na may kakayahang magpaputok ng Tomahawk at SM-6 missiles. The objectives of the AFP transformation roadmap is for us to transform the AFP in its current state to a world-class armed forces. Nice one, and of course, with that comes along the capability advancement that we want to achieve. Part of that advancement is trying to get in the latest weapon systems that are out there, enough for us to develop a deterrent effect. So, one of the modern weapons are, of course, the missile systems. In fact, we already have the BrahMos mid-range missile systems. We are wanting to get more of the latest weapon systems. That includes the mid-range capability. So, as early as now, while we don't have them yet, just like what we did with the Stingers, with the Javelins, we start training already. Nice one. Even if we don't have them in our inventory. So the objective is for us to train together with our strategic ally on the use of modern weapon systems. That is why we are very thankful that the United States comes to the Philippines every year during Balikatan exercise, not just during Balikatan exercises, but the other exercises, bringing with them the latest weapon systems that they have, so that they could also expose the Philippine forces on the use of this modern weapons. Yan o, parang gano'n, no? Yung baga napapamiliarize na, nagte-training na, wala pa man tayong kagamitan ng mga ganyan, yung mga weapon system na yan, mga advanced weapon system, pero nagte-training na yung mga personals natin ng Pilipinas. Nang sa ganon, familiar na sila doon sa kagamitan, kung paano gagamitin, sakaling dumating yung o-orderin natin.
Okay? So, magandang bagay. Kasi sinabi rin naman ng US, mga utol, na talagang handa naman sila, magre-request lang yung gobyerno, handa lang silang tumulong sa atin. Okay? So, kadalasan, tingin ko, syempre, mga mahal yan, mga ganyan kagamitan. Tingin ko, utang yan, di ba? Pinapautang tayo ng Japan, ng Israel. So, usapin na yan ng gobyerno sa gobyerno. Government to government, no? Israel, tsaka alam ko, may order din tayo sa South Korea, mga barko, and sa Japan, sa Australia, kung daw nagkakamali, mga utol. Tapos ito, yung mga weapon system. So, malaking bagay yan para sa pagpapalakas ng ating sandatang lakas. So, ano masasabi nyo mga utol? Doon muna tayo sa pinapalayas tayo sa ating teritoryo na itong mga Chekwa na to. Paki-comment ang inyong opinion. Maraming salamat. Maraming salamat kay Aerial TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles. Huwag nyo kakalimutan i-follow kami sa Facebook. Alamin natin PH. Nandun rin po yung mga upload natin. Anyway, maraming salamat. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. At saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.